Isa pang Pilipino ang malapit ng maging Grandmaster. Walang iba kung hindi si candidate Grandmaster Oliver Di Makiling ng Davao City na ngayon po ay naglalaro ongoing sa Dubai Open. Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Malapit nang maging Grandmaster si Pilipino Oliver Di Makiling ng Davao City. Nasa Dubai po siya ngayon. Kaharap niya sa round number 2 ay si Grandmaster Elta Safarli ng Azerbaijan. Isang GM norm na lang po ang kailangan. GM na siya. Naabot na niya ang 2500 standard rating before Yan ang aalamin natin. Meron tayong sasagutang puzzle, may bago tayong puzzle at sa end part meron po tayong shoutout. Ang ginawa ni D-Max nag-D4, Knight F6 si Safarli, Knight F3, G6, Knight BD2. Ayan, naalala ko si D-Max mahilig sa mga unusual queen pawn game. Nag-B4, ayun, para hindi makapag-C5 ang black. Interesting. Nag-castle, Bishop B2, nag-A5, at nag-A3. Depensa muna. Bishop F5 develop at yan kagad po ang lumabas na novelty sa laban na ito dahil sa mga nagdaang laban may tumira na ng Knight BD7, may tumira na ng Knight C6. Ayan, pero dito bagong luto ni Safarli at nag-B5, C5. Ayun, pinilit talaga ni Safarli at nag-C4. Nakipagsabayan ng ating kababayan. Kinapture ang D4, E takes D4. Hindi nagustuhan ni Stockfish ang tira na yan. Dapat daw po ay Bishop takes D4. Kasi dito, ang nakikita ko kaya ayaw ng computer engine, pag E takes D4, may posibilidad na ma-isolate yung pawn sa D4 at ma-pressure yan later on sa middle game. Nag-Knight E4, Bishop E2, magka-castle na, kumapture, capture, nag-Knight D7, castle, kumapture, at nag-Knight B6. Ayan, dito po, slightly better na ang black kasi kitang-kita naman talaga mayroong target ang black sa puti. Knight E5, Bishop E4, Rook C1, Queen D5, threatening Bishop takes pawn, nag-Rook C5 pampaalis, pumasok, and nag-Queen A1. Hinamo na po ni D-Max ng Queen to Queen at ngayon endgame na, Bishop D5, King F2. Bagamat meron pong isolated pawn ang white dyan, hindi naman ganun kadali na basta-basta lang matatalo ang puti dyan. Mahirap pa rin yan. Nag-Bishop E6, ayun. Gaya niyan, hindi na may maintain, na bad move din. Dapat daw ang tira dito ay E6. Ayan, para talagang pakung-paku na. Nakapako na yung isolated pawn, ano? So, Bishop E6 ang ginawa, nag-F4, F6 paalis, Knight to F3. Dapat daw po ay Knight to C4. Exchange. Pag kinapture, capture, and capture. Equal na ito. Equal na kasi pangit din. Nakabara yung bishop Okay? Knight F3 ginawa. Bishop D5. Nag-G4. Ayun. Ang gusto dito ni D-Max ay mag-E5. D-Max po ang kanyang nickname ha. Ayan. F5 para tuluyan ng mabarahan ng bishop. Nag-E6 pinigilan. Nag-F5 pa rin si D-Max. Matindi Nag-Bishop F8. Ayan. Dito mga kamatyas, para lang po maintindihan natin. Pag kinapture kasi yan, capture. Oo nga, lamang ng isang pawn dito ang black pero double pawn. At nakakapagpabara pa rin sa bishop. Ang gagawin dito, Bishop D3 hanggang sa mabawi yan. etc. Pero playable yan sa puti, mga kamatyas. So, ginawa dito, Bishop F8. Sinindak, tinakot, paalisin ng tore. Pero kumapture lang sa E6. Matapang tong si D-Max, ha? Kinapture, hindi muna pinansin. So, bitin pa rin ang tore, bitin ang pawn, G5. Bahala ka, kainin mo tore ko, parang ganon. Nag-F5. Ayun, bad move na naman si GM. Dapat daw po ay F takes G5 and Knight takes G5, Bishop F5. So, yan lang ang gusto dito ng computer engine. Pero, mga kamatyas, or Bishop D5, dalawang pinagpipilian. Mas malaki ang evaluation bar nito. Balik tayo dito. Ano ang mangyayari kung ang gawin ng black ay capturein ang rook? Pinapakain kasi. Takes. Ang gusto dito ni D-Max, yes, quality daw ng puti pero buhay na buhay naman ang bishop. Yan ang ibig sabihin yan. Na kapag nag-Knight D5,
Rook E1. May mga malalalim din na gagawin. Bishop C4, threat yung gano'n, no? etc. Pero playable sa puti ito basta mabuhay lang, importante ang bishop. At yan ang ayaw ni GM sa Parley na mangyari. Kaya pinapanatili niyang bahala ka dyan. Dyan lang ang tore mo. Nag H4, bahala ka dyan. Ayaw kainin no? Nag Rook E1, common baby. Parang si D-Max, kainin mo na. Knight F4, Bishop F1, Rook AC8. Ayaw talagang galawin ng tore. O, diba? Ayaw Nag Rook C3. Obligado nang umalis talaga yan. Nag Bishop to D5, Knight E5, capture, Rook C8, kinapture, capture, at nag Knight to D7. Ayun. Papasok doon. Ako, dyan magaling si D-Max. Kilala ko yung magaling sa mga complicated na mabubulaga ka na lang. Magaling sa mga komplikado yan King F7, check, King G7, Bishop D8. O yan yung mga ganyang sundot na mga komplikasyon. Knight H5. Good move para walang Bishop to F6. At nag-Rook E2. Siyempre para ma-neutralize ang second rank. Delikado Rook C1, King F2, ilag sa pin, Bishop D6. Yun lang ang problema kay sa Parley. Hindi niya rin na-maintain Dapat daw ang tira ay Rook C8. Paalisin ang Bishop. At halimbawa kung mag-Bishop B6 and Knight F4. Balik lang. O yan lang daw Laki. Ang laki ng lamang ng black. O pero nag-Bishop to D6, Rook B2. Teka muna, may na-miss. Ibig sabihin, ito lang daw ang tira. B6, pero medyo mahirap maisip yan. Rook B2, Rook C8. Ayun, nakita na yung pampaalis. Bishop A5, Knight to F4. Bad move. Dapat daw po ay Bishop to A3. Okay. Knight F4. Bishop B4, palit. Tinanggap ang palit. Bad move. Dapat daw po ang kainin ay Knight. Yun lang. Ang hirap ding maisip niyan. Sabay King F7, sabay ganon. Okay, lamang pa rin ang black. Pero kinapture. So dito po sa posisyon na to, halos nakarecover na si D-Max Halos equal na evaluation bar. Rook C3, B6, Bishop E6, and Rook B5. Ayan, para mag-Rook C5. Chumek, King E3. Yun lang. Na-miss pa rin. King F3 daw ang much better move. Okay? Na kapag halimbawa, mag-Knight to D5, magbi-Bishop C4. So, lamang paputi. Okay? Pero nag-King E3, Knight D5 check, King D3, Rook F2, at Bishop E2, Knight F4 check, pero hindi naman makukuha isang pyesa. May bawi lagi Ayan. So dito po, bilangan tayo ng pawns, lamang ng isang pawn si GM sa Parley. Pero equal pa rin naman. Rook C5 kasi may ganyan Good move, papasok sa C7. Mabigat din. King F8, Rook C7. Dalawa pa yan Nakakatakot yan. Nakakatakot sa black yan. Rook E4 at dito mga kamatsas. Sige po. Pakiguess nyo yung ginawang napakaganda ng ating kababayan. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po. Congrats sa mga nakakita. Boom! May Knight C6 na pala. Lupites mo, D-Max Mapapanood niya to Bishop D5. Ayan na. So dito po, alamin muna natin, pag kinapture kasi, ang Knight na yan may B7. Unstoppable yan. Papalit talaga ang tore dyan. Mag-E4 check, pampatagal na lang, then Rook B4, Rook C8. Hindi naman maaawat yan limbawa, King E7, then B8. Pero dito equal pa rin Equal pa rin. King D6. Equal pa rin pero nakakatakot ito sa black. Siyempre, annoying tore yan Baka mamaya tipong makuha yan, mga ganon. Pero equal, incorrect play sa endgame. Balik tayo. Ang ginawa Bishop to D5, tama pa rin naman. Knight C6, G4 check, King H3, Rook B4. Yun lang. Blunderations! Blunderations! Dapat daw po ang tira ay Rook G1 to maintain the equality. Ayun. Okay. Pero ang ginawa, Rook B4, nakita ni D-Max ang Knight D7 check. King E7, may ganun na pala. Patay. Hagip. King E6 and puzzle number 2 tayo. Ito mas matindi ito mga kamatyas. Mas maganda. Pakiguess nyo sa ilang sandali lang tutuloy kagad natin. Start.
Maraming salamat po. Boom! Rook E7. Brilliant sacrifice. Pag kinapture nga naman, kuha ang bishop, tangay pa ang tore at dito po tinanggap na pinasok na ni Safardi. Kasi kung magkiking E6, makukuha ng buong buo yung bishop. Kumbaga, nakita niya, wala na, losing na rin naman. Makipagsabayan na lang ako ng balagbagan. Sumabay na lang Kasi meron din naman point, makukuha niya yung pawn Yan ang natanaw niya. Pero another endgame, super move, H5. Yan ang mga teknikan para mas mapabilis. Kumapture, King H4. Mabilis sa kwentahan yan. Na-iskwala ni D-Max, sukat niya. Sukat na sukat. Yan, maganda. O di magbibito na. Another last deadly move. Boom! Galing Knight C4 sacrifice. Ayun, nag-resign na po dito. Napatira pa dito pero nilagay na lang po yung king dyan. Siguro para sa Pero dapat pag ganito Pag ganyan dapat ang result sa DGT board. May tira pang isa pero lost na rin si sa Parley. Ito po yun dito sa chess.com ang nakalagay, lost si D-Max. Kaya ako naguluhan. Puti si D-Max dito. Bakit? Ano nangyari? Di ba? Magkataka ka Lamang siya dito. Kasi kaya po nag-resign ang black. Ito po, pakita ko lang Pag kinapture kasi yan, mag-G7, B2, G8 queen, check pa. Pag pumunta dyan, magku-queen C8 check. So, napaka-easy na lang po niyan. Pupunta yan dito and then capture. So, nakapigil pa. Pag pumunta yan dyan, madali na yan. Ito na yung madaling part na check. O, dito, check. Halimbawa, pupunta dyan, ganon, check. Obligado matatakpan kasi hindi naman pwedeng layuan, makukuha pon. Pagka nakabara na yung pass pawn sa kalalapitan ng king, paunti-unti yan. Hanggang sa makarating po yan dyan. Okay? Alam na po yan ng mga player talaga. Sa mga beginners po, aralin nyo po yan. Pagka ganyan, talo ang black dyan. Hindi makakapromote yan, makakatempo ng lapit ng white king. So, dito po, bakit iba resulta? Ba't talo si D-Max dito sa chess.com? Alamin natin ngayon sa standing ng chess results. Alamin natin, ano ba talaga resulta? Maliwanag po nakalagay dito, board number 3 si IMD Max, tinalo niya 1-0. Hindi pa rin ako makampante dito. Tinignan ko yung round number 3. O tingnan natin yung round number 3 pairing. Kung 2 points ba si IMD Max? O 2 points Kalaban niya si Grandmaster Injik Alexander ng Serbia sa round number 3. Yan po ang aabangan natin. Okay, sana mapisak uli ng ating kababayang si IMD Max. At ito ang kanilang standing after round number 2. Pang-ilan? Pumapangalawa si IMD Max. Ang ganda naman gandang tignan. Daming Grandmasters ang sumali dito. Basta Dubai Open po. Dinadayo talaga yan ng mga Grandmasters, International Masters. Yan, maraming sumali. Okay, at abangan po natin. Sana manalo pa rin si Filipino IMD Max para makuha na niya yung kanyang inaasam-asam na Grandmaster title for his coming. Sana, hopefully, Grandmaster title norm. Last na lang. Okay, balik po tayo. Sagutan naman natin ang puzzle na iniwan natin sa game nila yung 12 years old na magiging Grandmaster na, yung nakaabot ng highest rated player under 13 years old. Ito po yung iniwan natin doon. It's white to play. Ang daming nakasagot. Shout out sa inyong lahat. Congrats. Ito po. Ang tamang tira. Rook takes G6. Brilliant. Obligadong capturing yan. Takes. Obligadong humarang. Kasi kung King H8, matchas kagad. Haharang yan. Pero, may sundot ng check doon. Yun. Pag nag King H8, capture, matchas kagad, pampatagal na lang, capture, resign. Okay? Yan ang solution, mga kamatchas. At ito po ang ating bagong puzzle na iiwan sa video na ito. It's black to play. One piece daw ng black dito, pero hindi doon na judge ang position. Sa one piece down lang. Yung position talaga, ano talaga yung pinakamagandang mangyayari. Okay, hanapin nyo po black to play yan. At ito na po ang mapapalad nating isa-shoutout natin na pinili ng ating comment picker sa video ng batang under 13 years old na si Erdogmus nitong nakaraan. Ito po ay sila Noel Ompad Escanilla, Ariel Zamora, Argilies Ed TNT, Vladi Gonyes,
Sandro Soliman, John Paul Paga, Del Kaizen, JD Capulormada, Gelo Cruz, and Jojo Repotente. Shout out po sa inyong lahat mga kamatsas. Yan po yung mga nag-comment sa video natin last time at pumili lang po ang ating comment picker ng 10. 5 sa YouTube, 5 sa Facebook. Kaya manood na po kayo at lagi kayong mag-comment ng inyong mga ideas, ano yung side comment nyo para mapili kayo, ma-shoutout kayo sa next video natin mga kamatsas. Maraming salamat po. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.